Alinsangan nagsisimula na sa silangang bahagi ng bansa. Shear line unti-unti nang nawawala. Pero yung presensya niya sa extreme northern Luzon, magdudulot pa rin ng mga pag-uulan dyan sa bahagi ng Batanes Group of Islands at ilang dulo ng Cagayan Valley. Angat Dam hindi na nag-release pero nanatiling overflow si Angat Dam. Nalalabi ng dam kaya ni Mangat Dam patuloy pa rin nagpapakawala ng sobrang tubig. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, February 17, 2025. Ang oras nating boss may maga, alas 10:02 na ng umaga. Nakataas pa rin ang thunderstorm watch base sa ating data feed dito sa NCR at Visayas area. Well, expected po yan dahil umiiral na po ang ating malakas na easterlies at unti-unti nang lumalayo ang ating northeast monsoon na dahil magsisimula na ang transitioning starting bukas ng ating klima. So bukas, February 18 ay magsisimula na po yung transitioning na po o araw na panimula ng pagta-transition ng ating amihan season into hot dry season. So medyo maghanda na po ang lahat para sa pagpasok naman ng tag-init sa bansa since bukas na po yung transitioning ay bukas na po tayo magpapalit ng ating report sa ating highest and lowest temperature. Hindi na natin isasama ang lowest temperature at yung rainfall. So ang mangyayari na lamang bukas ang magiging report na natin highest temperature at total rainfall na lamang ang may report natin dahil lumalabas tapos na po. Maituturing ko ng pagtatapos na yan ng ating amihan season. So mataas na magiging temperatura natin yan. At dahil mataas na ating magiging temperatura ay maaga na tayong magre-report para sa highest heat index at air temperature dahil tuloy-tuloy nang papasok lalo na next month ang ating tag-init na. So sa ating thunderstorm watch ay nakataas within 12 hours naka-forecast ang Metro Manila kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa Visayas area naman ang halos buong bahagi ng Visayas kasama na ang parte ng Palawan sa dulo nga lang. So mula Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, hanggang Leyte na yan, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar o buong Samar region ay inaasahan within 12 hours sa kataas ang forecast dahil sa magiging isolated rain showers dahil sa condensation na magiging ulan po dyan. So yun po ang magiging unti-unti na nating mararamdaman hanggang sa mga susunod na linggo. At sa ating lightning detection system, merong active na 16 lightning strikes as of 10 o'clock AM ang nadetect ng aking lightning detection system at may mga pagkulog at pagkidlat ngayon na humihira sa may bandang Masbate o Burias Island. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. So ibig sabihin may mga ilang kalat-katapag ulan ang umiiral ngayon dyan. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So halos hindi na po mararamdaman yung amihan. So, pero nanatili pa rin tayong overcast, gloomy at few clouds at mga medyo makulimlim ang parte o paligid sa atin. So, medyo moderate ang ating air quality dahil sa thermal inversion, umiiral. So, moderate air quality tayo na 63 index o 17.85 micrograms per cubic meter. So, sa mga sensitibong mga baga, medyo magmas po tayo dahil nasa moderate ang ating air quality dito sa amin sa Caloocan. So, maaring mas mataas pa silang parte ng Metro Manila, mga folks. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 4:06 AM nakapagdala kami ng lowest pa rin na 25.1 degrees Celsius. Kahapon nasa 31.7 degrees Celsius ang pinaka highest air temperature sa amin sa Caloocan. Naitala ito kahapon ng umaga at 9:43 AM. At sa ating heat index ay mataas na po. Mainit-init na ng konti na nasa 41.7 degrees Celsius ang naging init pandama namin. So medyo warmer ang temperatura ngayon o warmer ang aming pakiramdam dito ngayon sa Caloocan since kahapon. Kung tatabi naman natin sa PX6 Limsin past 24 hours, nangunguna ang San Jose na balik sa 36.2 degrees Celsius. Ang grabing init dyan sa kanila sa Occidental Mindoro. So ingat po nga mga folks dahil
makakaranas na tayo ng mga ganitong kataas na temperatura at una na pong nakaramdam ng ganito katinding alinsangan ang mga taga San Jose sa Occidental Mindoro. So wag po masyadong mabibilad at uminom ng maraming tubig ngayon dyan dahil una kayong nakaramdam ng 36 degree na mataas o highest temperature sa bansa na naitala ngayong month of February 2025. Pinakamataas ngayon ng San Jose na may pinakamainit. So una-una na silang nakaramdam. At sa lowest temperature naman sa Baguio City, balik sa 17 degrees Celsius ang naging temperatura sa Baguio City. So halos nagno-normalize na ang temperatura sa Baguio na 17 degrees Celsius na. So wala na, hindi na siya bumaba ng 15 degrees Celsius. Patunay lamang dito ay nagtatapos na talaga ang ating amihan season na. Sa Inolan, ang Kasiguran Aurora, nakaranas sila ng ulan at 28.5 mm na total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, 0.6 mm lamang na light drizzle rains. Parang wisik lamang ang naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. At sa ating outside humidity ay nasa 78%. So katamtaman na bumaba ito ng 5% since last hour. At ang ating atmospheric pressure na natiling mataas at 1013 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, nasa moderate high ang ating high tide na ngayon. So may mahigit 3 oras pa para mag high tide mamayang hapon. So silipin natin kung mataas pa rin ba ang daloy ng gale force winds at alon dyan sa silangang parte ng bansa. Kasabay na rin ng daloy ng malakas na hangin ng easterlies. So again, mas warmer po ang magiging temperatura ngayon natin dahil may moderate La Nina tayo at kasabay ng mainit na easterlies. Asahan po ninyo ha, dyan sa silangan ng bansa, mas makakaranas kayo ng madalas-dalas na mga buhos ng ulan dahil po sa ganyang combination. So kung sisilipin natin yung wave height ay mataas po ang alon dyan sa bandang extreme Northern Luzon, umaabot pa rin sa 1.25 to 2.5 meters dahil nandyan pa rin yung pinakadulo ng northeast monsoon o yung northeasterlies. Medyo dumadaloy pa rin dyan ng konti pero manipis na lamang ito. At since dumadaloy pa rin siya kahit papano ay mayroon pa rin pagtaas ng gale force winds dyan. Kaya medyo may pagtaas ng alon. Ayun, kitang-kita po. Maabot ng 2.5 meters ang taas ng alon. So medyo delikado mga folks. Pero sa halos buong silangan at kanluran ng bansa, medyo okay na po. Maliban na lamang silang parte dyan sa may bandang Bicol region, sa may Catanduanes Island at Eastern Samar region na naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang pagtaas ng alon. So dahil po naglalaro yung taas ng alon ay inaasahan po natin na medyo mataas pa rin ang alon. So sa mga malilit na sasakyang pandagat, medyo alalay na lamang magsama kayo ng mga grupo na mga malalaki mangingisda para may titingin po sa atin. So alalay na lamang po at dahil malakas din ang daloy ng ating gale force winds dahil na rin sa easterly. So medyo tuloy-tuloy pa rin na umiiral ang malakas na bugso ng hangin. So ingat na lamang po mga folks. Samantala bago ang lahat ay medyo active pa rin ang ating geomagnetic field pero normal naman ang ating X-ray clock. So kamustahin naman natin? Nakataas ang KP above, KP index of 4 o above, expected ngayong araw. Ang report nito o alert message ito since kaninang madaling araw pa at 4:20 AM. Pero persistence ito, expected ang primarily forward latitude of 65 degrees. May mga mahihina o tsansa na magkaroon ng mga fluctuations sa mga currents sa ating mga electric grid at visible aurora na naman. Base sa ating NOAA KP index ay so far hindi naman nakikitaan dito na magkakaroon ng mataas na KP index above 4. Pero bukas ay maaring umabot sa active, 4.33. Pero kung titingnan natin ngayon, kasalukuyan nga pong naka-active tayo. So meron tayong 4.0 na active KP index na hindi tumama sa forecast dito sa ating data feed mula sa NOAA. So expected pa rin ang G1 minor at mga ilang mahihinang transient pero hindi naman malakas o mararamdaman ng masyadong recurrent solar wind ang inaasahan base sa forecast. Mababa rin ang tsansa ng solar radiation at medyo mababa rin na nasa 45% naman ang tsansa ng radio blackout. So walang masyadong significant activity pero yung around 5 o 6 o'clock position ay medyo merong burst sa ating araw. Ayan o. So medyo mayroong solar burst na nirelease ang haring araw 6 o'clock at bandang 8 o'clock position. Yan yung
solar wind. So medyo ramdam yung burst ng solar wind, kaya medyo nararamdaman dito. Pero hindi masyado rekta sa Earth, at since medyo may mga cluster tayo na sunspots na AR3990, AR3989 at yung AR393. Malamang ito yung nagre-resulta ng medyo mataas na transient ng solar wind. So bahagyang mataas ang konti ang ating sunspot number 153. Yan, kaya medyo nagkakaroon tayo ng mga ilang average o active na geomagnetic storm. Pero wala naman masyadong solar flux, kalmado naman so far. So wala tayong magiging komento sa ating GeoS X-ray flux. Yan. Pero sa likod dito, kaya nagkakaroon ng negative X-ray flux, ayun, no? Kasi medyo malakas yung likuran ng haring araw. So medyo naglalaro lang din yung ating solar flux, yung photon flux, at meron tayong active na KP4 index na geomagnetic field. So hindi naman sobrang malakas ang impact sa ating magnetosphere. Ayan, medyo minor lamang ang impact. Highest probably mga 82.21 yung GeoS. So hindi masyado malakas, minor lamang. Pero expected ang ionospheric TEC electron content sa buong Mid-Pacific or bandang Eastern o Western Pacific Lane. Pero bandang equator line, ayan, mataas. At medyo apektado din ng bahagya ang Pilipinas. Mas mataas ang concentration dito sa may bandang Southern Hemisphere, bandang Caroline o Marshall Islands. Yung focus ng mataas na TEC range. Ayan, kitang-kita sa ating right vertical TEC. Sa mga nagtatanong ano ba silbi nito? Well, imagine niyo na lamang nasa impapawid kayo at gumagamit ng GPS o navigational systems. Pag dumaan kayo dyan sa may area na mataas ng TEC, magkakaroon ng pag-degrade sa ating mga frequencies, especially yung mga matataas. Halimbawa na lamang yung pagka yung TEC content umaabot ng 70 to 80, ganyan, mataas. Base dito mga 70 to 75. Yung coordination ng satellite medyo fuzzy o noisy. Ganon. So hindi makakapag-pinpoint ng maayos yung mga navigational systems. At may mga posibilidad pang makasira ng mga electronics kapag malakas ang bounce ng TEC o yung total electron content na yan. Siyempre, napakamaliit na particles yan, mga electron and protons, lalo na yung mga protons. Malakas makasira ng mga electronic devices yan. So yun ang pinaka-context ng monitoring ng TEC na ito. Yan, ginagamit yan lalo na ng mga space aircraft na gumagamit, yung mga barko. Lahat ng gumagamit ng mga navigational systems, importante pong nalalaman nila yan. Para at least, kung hindi naman nila kailangan dumaan dyan, ay pwede na nilang maagapan. Yan, importante yan. Lalo na yung mga dotwings na yan, kung saan nakaposisyon yung mga sensors para magkaroon ng early warning system sa mga piloto, lalo na. So, yun po yung pinaka-context yan, mga folks, ha. At sa aurora activity natin, so far, makikita, North Pole and South Pole. Yung North Pole, medyo bahagya lamang na visual. So, medyo minor naman so far yung forecast. Pero malakas-lakas ang bahagya yung propagation ng radial velocity. Yan, o. Ngayon, medyo naglalaro pa yung radial velocity. Maabot pa rin sa at least mahigit 660 to 670 km a second. Kasi malakas yung sweeping nung solar wind. Ayun, kitang-kita naman dito sa radial velocity image. Ayun, medyo malakas yung propagation ng radial velocity despite na hindi naman totally direct sa Earth. So, manatiling 50% yung solar flare probability at nanatiling mababa ang inaasahang high frequency propagation sa umaga, mga 40 to 80 meters. At sa gabi naman mga 10 to 12 meters ang taas ang expectancy na mararamdaman yung noise o yung interference. So malinaw yan, mga folks, ha. May nagre-request din para ano daw status ng mga bulkan natin. Well, ang aktibo lang naman si Canlaon. So diretso agad tayo kay Canlaon para malaman since wala namang anomaly o thermal anomaly na detect ng mga nakarang araw. Diretso agad tayo kay Canlaon. Merong 32 volcanic earthquake so far si Canlaon. Since February 16, nag-release ito ng 4,604 tons a day na SO2. So nanatiling namamaga ang bulkan at may mga aggressive na 32 volcanic earthquakes
since past 24 hours. So ingat pa rin at medyo aktibo itong si Canlaon ha. Nanatiling alert level 3 pa rin si Canlaon. Pero kay Taal naman so far, kung sisilipin naman natin, ay merong isang minor phreatic eruption event daw ang naitala since kahapon. Tumagal daw ito ng 4 meters ang taas, may 2 volcanic earthquakes, kabilang na ang 1 volcanic tremor. So, tumagal daw ito ng 91 minute ang tagal o haba. So, papost ko ito sa Facebook page para sa latest output ni Canlaon at Taal Volcano. Kasi medyo mayroong activity itong si Taal. Pero kahapon naman ito na event, hindi ito ngayong araw. So, yun lamang po mga folks at so far, maliit lamang ang SO2 emission ni Taal na 407 tons a day lamang since February 15. So, yun lamang pinaka-status niya. Sa mga kabatang natin, normally kapag napapatakan lang naman ng sobrang tubig yung bunganga ni Taal, minsan hindi may iwasan ang mga minor phreatic explosions. Yan. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:18 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:01 PM na. At ang ating 82% warning gibbous na naliwanag ng buwan ay kakalubog pa lamang dito kanina. So hindi na natin makikita. Pero magmo-moonrise muli ito mamayang gabi 9:42 PM at bukas na ng umaga 8:58 AM naman ito lulubog. At sa local weather outlook para ngayong Monday and Tuesday ay patuloy tayo makakaranas na medyo humid na temperatura ha sa umaga. Tapos sa gabi na lamang natin medyo mararamdaman yung medyo maginaw na o comfortable na temperatura na. Hindi na kasi dito sa amin hindi ko na halos ramdam ang maginaw na temperatura. Comfortable na lamang. So partly cloudy ang ating maghapon ngayong araw. Expected pa rin ang mga isolated rains pero mababa 7 to 10% ang chance daw na uulanin dito sa amin sa Caloocan o maaring sa Karatig, Metro Manila. Pero hindi mawawala ang mga isolated rain showers dahil mayroon tayong malakas na easterlies. Bukas ng Tuesday, ganon din, partly cloudy maghapon, chance ng pag-ulan maglalaro 45 to 50% chance ang pag-ulan. Highest and lowest temperature expected 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa latest na Himawari 8 satellite natin. Makikita natin dito yung boundary ng shear line. Umiiral pa rin dito sa may bandang extreme northern Luzon. Ayan. Pero manipis na lamang ito dahil humihina na nga po unti-unti ang ating northeast monsoon na. Hindi na siya yung malakas o strong strength ng cold surge. Manipis na lamang siya. So yung mga pag-ulan dito sa may bandang Batanes, Coop Islands, sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, asahan po ninyo mga isolated and mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Na may mga katamtaman na pag-ulan na may inaasahang pagkulog at pagkilat pa rin ngayong maghapon dahil yung propagation, yung banggaan ng easterlies dito ay malakas na. Yung easterlies dito malakas na. Kaya makikita nyo medyo drier na po ang paligid. Yan. At pumapasok na rin yung transitioning ng ating temperatura na. Pumapasok na yung mas mainit ng temperatura. Yung easterlies nito ay nagpropagate ngayon at ramdam na sa buong bahagi ng bansa. Mangungunang mararamdaman yun ng mga taga-silangan. So expected ang mga madalas na isolated rain showers and localized thunderstorms maghapon. So makikita po natin dito sa may satellite imagery, klaro na ang halos buong kanluran ng bansa ng Northern Luzon rather. Yan. So fairly weather and moderate at maaraw tayo ngayon dyan. Medyo katamtaman at maulap ang parte naman ng bandang Apari, Isabela, yan, bandang Kasiguran, Aurora, bandang Quirino, yan, medyo maulap sa inyo dyan at nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Umaabot ba sa heavy rain potential? So far, hindi naman umaabot. Madalas, moderate rain showers lang ang nakikitaan natin na posibleng umulan dyan sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan and the rest ng Batanes Group of Islands o Babuyan Islands. Pero sa lalalabi ng buong Luzon, katamtama naman hanggang sa fairly weather tayo dyan. So medyo tumataas ang humid ha. So take note yan mga folks ha. At kung iso-zoom in natin ng malapitan ng konti, yan. Makikita po natin ang areang bahagi na ito ng buong kanluran ng Northern Luzon hanggang La Union, Zambales, Central Luzon. Kabilang na ang Nueva Ecija hanggang Metro Manila at ilang parte ng Cavite, Batangas ay halos
moderate naman at nagfe-fairly weather na tayo. So halos maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, kabilang na ilang bahagi ng Southern Luzon, katamtaman o moderate din ang lagay ng panahon sa Camarines Norte and the rest ng Bicol Region. Magiging part dito sa mostly cloudy lamang din ang iiral, kabilang na ang Panay Island. So mula sa kanluran ng Panay Island, kabilang na ang Mimaropa area. So mas mainit ngayon ang nararamdaman ng mga taga Occidental Mindoro. Yan, at ilang bahagi ng Palawan area na nagiging fairly weather at maaraw ngayon dyan. Maliban na naman sa dulo ng Batara sa Balabac na nakakaranas ng ilang moderate and some heavy rain showers dahil pa rin sa ilang systematic na equatorial trough. So kung titingnan natin ang satellite imagery mula sa data feed ng NOAA, halos buong bahagi ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila hanggang Bicol Region. Nabanggit na natin sa may west portion sa Visayas ng Panay Island, Negros Region, and the rest ng central ng Visayas, katamtaman and moderate and some fairly weather naman ang iiral. So madalas humid po ang magiging panahon at maaraw, wag masyadong magbibilad dahil kasabay na ng medyo katamtaman at humid ang unti-unti na nating mas mararamdaman. Ganon din sa bahagi ng buong Southern Luzon, binanggit na natin, at dan sa may bandang eastern part ng Visayas, partly cloudy ang iiral. So may mga part dito sa mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan ng iiral, kabilang na ang Southern Leyte ng Lapas pababa ng bandang Liloan. And the rest, katamtama naman moderate ang ating panahon dyan, mga ilang part dito sa mostly cloudy na mga iiral. So isolated rain showers lang din ang madalas na iiral sa nabanggit natin sa may bandang Leyte. At mula Tacloban hanggang Borongan, Eastern Samar, partly to sa musikaw din ng iral, pero generally moderate to fairly weather naman ang iiral sa ngayon sa buong bahagi ng Northern Samar hanggang central part ng Samar. So magiging maaraw ngayon at moderate ang ating katamtaman ng panahon dyan at fairly weather. Mangilan-ngilan lamang na medyo uulanin sa pagitan na yan ng southern part ng Leyte o Samar, patawid na yan ng bandang Dinagat Islands at Siargao Islands na makakaranas pa rin ng mga ilang light to some moderate rain showers. Katamtaman din ang halos umiiral ngayon sa buong bahagi ng Mindanao mula Zamboanga Peninsula, so sa Jen, Sentro, so halos buong parte ng Mindanao at mga ilang part dito sa musikaw din ang mga iiral sa dulo ng katimugan ng Davao Region, lalo na ng mga taga Davao Oriental at Davao Occidental. Isolated rain showers lang din ang iiral, lalo na sa hapon o sa gabi, so medyo prepare pa rin ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa magiging kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog pagsapit ng hapon. Pero the rest, moderate and fairly weather tayo sa buong parte ng Mindanao, maliban na lamang sa ilang bahagi ng silangan mula dyan sa bandang Compostela Valley ng Davao de Oro, pataas ng Surigao del Sur hanggang sa Surigao del Norte area na makakaranas ng mas maulap na yung paporin at mga kalat-kalat na mga ilang mahihina hanggang katamtamang pag-ulan. So medyo ready pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, hindi lang sa magiging kalat-kalat na pag-ulan kundi sa magiging sikat ng araw, dahil asahan po natin na mas humid na ang madalas na nating unti-unting mararamdaman simula ngayong araw, lalo na po bukas, which is starting na po talaga ng transitioning ng ating klima. So halos po moderate and generally fair weather naman ang halos mararamdaman sa buong bahagi ng bansa. Mangilan-ngilan lamang na uulanin, lalo na sa bandang dulo ng Cagayan Valley sa northeastern Luzon, which is nandyan pa rin yung boundary ng Shea Line, pero manipis na lamang ito. At dito sa may bandang dulo ng Palawan at ilang portions ng southeastern part ng Visayas o northeastern part ng Mindanao. Sa silangan ng Mindanao, katamtaman lang din at mga ilang mahihina hanggang katamtaman lamang na magiging pag-ulan. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na tropical cyclone o J Computer Generated Tropical Cyclone Sector. Makikita natin may aktibo pa rin si 93W pero sobrang layo na nito sa atin sa bansa. Makikita nandito na yan sa may bandang Singapore ang pinakasentro ni 93W. Yan, so kung titingnan natin yung satellite imagery niya, kung mataas yung convection, hindi naman, halos trough lamang ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Singapore area. Yan, magpapaulan silang bahagi pa rin ng Singapore and the rest ng bandang Cotabato, yan. Pero most especially ang mga taga Singapore ang medyo uulanin at sa mga bandang isla nito. Pero sa Pilipinas, hindi na natin masyado ramdam ang epekto niyan.
Typically, mga equatorial trough na lamang, pero wala na pong presensya masyado ng intertropical convergence zone, kundi ng near equatorial trough lamang. Ayan o, dito sa may bandang Indonesian Peninsula. So, wala po tayong ITCC ha, near equatorial trough na lamang. Pero kay Pag-asa kasi nanatiling mayroon pa rin daw ITCC. Well, sundin nyo pa rin kung ano yung isinasaad ni Pag-asa, pero sa ating actual na report, analysis, wala na po near equatorial trough na lamang, na magkakaroon lamang ng mga magiging maulap sa ilang parte ng Southern Mindanao na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dahil malakas na po yung daloy ng ating easterlies dito sa dagat Pasipiko. Malakas na yung daloy niyan, kasabay pa ng moderate La Nina. So mas warmer na po ang temperatura ng karagatan dyan. Lalo na dito sa may bandang silangan ng Guam, mas mainit na dyan. Tumataas na po yung temperatura dyan, 0.76 degrees Celsius ang dinagdag sa sea surface temperature, kaya yung daloy ng ating easterly trade wind mas mainit po, kaya magbubunsod ng mataas na o bahagyang mataas na average rainfall, lalo na sa mga taga-silangan ng bansa. So yun lamang pong yun lamang may re-report natin for tropical cyclone monitoring. Sa ibang bansa naman ay natiling aktibo itong dalawang ito, pero nasa karagatan naman yung dalawang yan, so halos hindi na masyado naka-apekto sa iba't ibang bahagi ng Southern Hemisphere part. Yun. So ito na lamang siya, tropical storm na lamang yung kategory niya, pero wala namang dinadaanan na anumang kalupaan. Sa floater ni 93W ay yung low level convection medyo organized pa ng konti, ayun o. Pero manipis na lamang yan, hindi na niya kayang mag-upload pa ng warmer na water moisture na magbunsod ng malakas na ulan. Mas malakas pa nga yung daloy ng near equatorial trough compared sa low level convection ni 93W. So halos in dissipation na yan. Pero kitang-kita medyo organized pa siya, oh. Diba? So kaya hindi pa rin naalis ng ating tropical cyclone sector, maging kay Japan Meteorological Agency na nakataas pa rin as tropical depression. Pero manipis na lamang yan at hindi na niya kayang magkaroon pa ng water vapor, kasi kung titingnan natin sa satellite imagery, halos mas malakas pa nga yung daloy ng near equatorial trough kumpara sa low level convection ni 93W. At mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring, para sa significant na possible na may mabubuong anumang tropical wave, wala naman po. Negative po tayo, so wala tayong magiging komento sa ating global spectral model para sa wind speed and direction. So malakas na po yung ating easterlies. Ayan, may mga manipis na lamang na northeasterlies dito sa may bandang dulo ng extreme nodal zone pa rin. Yan, kaya nagkakaroon pa rin ng ilang shear line dito sa dulo. Pero warmer na po ang nararamdaman natin sa Metro Manila and the rest ng bahagi ng ating bansa. At wala naman tayong namamataan na anumang tropical wave dahil mataas naman ang atmospheric pressure at walang anumang any circulated Coriolis na nakikitaan tayo dito sa ating mean sea level pressure. So wala tayong magiging komento, maging sa mga computer models, wala pa rin, negative. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa magkakatapusan na nga po ng buwan, na wala tayong aasahan na anumang tropical wave na mabubuo nga po. Yung mga ilang mga invest na nabuo ay gaya na ating analysis, hindi talaga magiging bagyo yan, malabo dahil mataas ang atmospheric pressure at yung Coriolis napakababaw at napakahilaw lamang nito. Dahil nga po malamig pa yung simoy ng hangin sa paligid, hindi pa kakayaning mabuo yan. So yun lamang po pinaka-analysis natin at wala tayong masyadong komento sa anumang tropical cyclone development, mga folks. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman tayong namamataan na pagyanig mula ngayong araw, pero kahapon ay nagkaroon ng mahinang pagyanig dito, mga bandang gabi na po ito yan sa Pilipinas. Probably ay dyan na naman yan sa may bandang Eastern Samar na naman sigurado, pero nasa around magnitude 4.0 ito. Well, kung titingnan natin, oras dito is 1900, double check natin mula sa International Seismic Network, mukhang wala naman. Mga 1945 siya kagabi. Sa oras natin sa Pilipinas, mga alas 3, mga alas 3 daw, pero hindi UTC time pala to. Oras natin sa Pilipinas 3:28. So kailangan gabi bandang
Saan na yun? Double check natin para sigurado. Mukhang wala naman. 19. Mukhang wala naman. So malamang local earthquakes ito. At kung sisilipin natin dito sa International Seismic Network ay bandang Eastern Samar na naman ito. Ayan oh. Ito nga, 1943 oh. So oras natin sa Pilipinas, gagabi po ito, magnitude 5.0 na may lalim na 10 km depth. Yan, ito po yun, na-detect. So probably is nasa magnitude 4 plus naman ito kay PBOX. Well, double check natin maya dahil pumasok na kasing alas 12 kagabi. At mula sa pinaka-data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, wala namang naitala na magnitude 4.0 so far. Pero marami-rami na kaagad ang mga pagyanig. So wala tayong masyadong comment. Pero kung titingnan natin yung historical earthquakes, kung pumasok ba yung magnitude 5.0 na yon kagabi, malalaman natin yan dito sa ating month of February. Mukhang hindi pumasok. So probably is naging magnitude 4 plus lang ito. Kung titingnan natin dito, mga magnitude 4 plus lang. Yan o. So hindi siya pumasok pa rin. Yan. So ang total earthquakes natin so far, 526 earthquakes na po. 496 dito is magnitude 2.0 pataas, 25 sa magnitude 4.0 at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0 na supposed to be 6.6 na po sana yan, pero dinigrade nga po ni PBOX yung pagyanig dyan sa may bandang Hernani, sa may bandang Eastern Samar area, kaya medyo balik sa 5 yung magnitude 5.0, pero nasa kalahati na po yung total earthquakes natin, mahigit sa kalahati ng 1,526 na po ang total earthquakes natin mga folks. Ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao area na mas malalakas sa mga pagyanig sa area na yan, hindi masyado sa bandang Luzon area sa kanluran. So kung titingnan natin yung sweep o galaw ng mga tectonic plates, halos pa west o northwestward ang galaw ng mga plates, pa ganyan. So yung mga nagpo-post na yung galaw ng plates ay pa west, northwest o northwestward ay tama po. Kung makapapansin natin yung active plates dito, malakas dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. At pagdating naman sa may bandang Luzon, dito sa may bandang Manila Plate. Yan. Manila Plate hanggang sa may extension na yan ang bandang Ilocos Plate. Kung mapapansin niyo yung pattern, so yung galaw ng plates natin, yung transfer ng energy ay pa northwestward. So yun ang nakikita ko analysis dito, yung galaw. So ano ba yung pinaka-context doon? Kapag kasi madalas nang yumayanig dito, mostly ay medyo nababawasan yung transfer dito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Kaya lang may tendency yung iba na naiipon pa rin until now ay minsan nagti-trigger sa may bandang northwestern Luzon yung malakas na pagyanig. So yun ang nagiging context niyan. Theoretical yun, hindi masyado proven dahil yun yung mga kumakalat sa iba, pero at least meron tayong idea na kung alin ang mas aggressive na mga pagyanig dito sa may bandang areas na ito. Ulitin natin. Yan yung plates dito na mas mayanigin, at sa Luzon naman dito sa may bandang northwestern Luzon area ang mas yanigin. So yan ang medyo magiging alisto tayo sa area na yan. Yan, binilugan ko na para mayroon tayong idea kung saan mas malaki ang mga potensyal na mga lalakas na pagyanig ngayong taon. At least medyo ready po tayo dyan. Kamustahin naman natin yung mga dam levels natin. Well, so far ngayong araw ay nasa 213.75 meters na po yung level ng Angat Dam, meaning na natiling overflow pa rin siya. Dahil lagpas pa rin siya at least 1.75 yung sobra sa kanya. Yan o. Sa bagay kasi konti lamang ang nababawasan kay Angat Dam in the past 24 hours. 0.03 lamang, kakaunti. So mukhang nakasarado yung distribution nito. Ang malakas ang distribution, si Ipo Dam. Nasa negative o 0.14 meters ang nirelease niya.
Kay Angat Dam halos hindi masyado nagagalaw eh. So mukhang hindi masyado makonsumo ang ating Nawasa. Lang, nagtaas nga po ng water cost si Nawasa, kaya siguro nagkaroon ng pagtitipid sa paggamit ng mga tubig. Nagtaas kasi o nag-increase kasi ng bill itong ating Nawasa. So far 1.75 ang sobra kay Angat Dam, so overflow pa rin. Yan, indicated dam overflow pa rin siya. Pero hindi na po nakabukas yung mga gates niya. So no idea tayo kung paano, bakit ganon. Nanatiling critical water level si Ambuklao, Binga Dam at Pantamangan Dam. At nanatiling nakabukas itong Simagat Dam o nagre-release ng sobrang tubig. Pero normal naman ang kanyang water level na 190.97 meters. So negative lang siya ng halos 2 metro. Yan. So hindi naman umaabot sa pinaka-critical niya na 185.75 meters na bago siya mag-critical. So okay lamang yan kung negative yung nababawasan sa kanya o kulang sa kanya sa pinaka 193 meters na kailangan niya para ito ay umapaw. So normal naman yung water level niya at nagre-release pa rin ng sobrang tubig. Ayan, 2 gate ang nakabukas at 2 meters po ang nire-release ni Magat Dam. Yun. So meaning yung 4 na importanteng dam sa atin sa Pilipinas ay normal naman ang ating water supply, wala namang nagne-negative. Ayan since February 11 hanggang ngayong araw. So normal naman yung water level at wala namang problema so far. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, February 17, 2025. Ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 17, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, stationary at magiging isolated lang naman ang madalas na magiging ulan natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Since moderate to fairly weather naman ang kadalasan na iiral sa bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.